Okay. Sige, low. Okay, now, every verse in the Bible will correspond to what you believe. Na? Kaya napakahalaga na kung alam mo yung pinaniniwalaan mo, napaka-importante na alam mo yung sinasabi ng Biblia patungkol sa, dito kayo sa kabila, late kayo dito. Dito yan late. Sa likod yung mga backslider. Kakategorize natin, ano? Ayan, sige. Good morning. Ba't hinihingal ka? Nag-tricycle ka naman, naglakad lang kayo. Parehas tayo. Okay. So, that is, doctrine is all about. Ang pinaka-delikado kasi sa panahon natin ngayon, we know all doctrines, but we do not know where to find it in the Bible. Kasi sabi ko nga sa inyo, for several years ago, hindi mahalaga yung sinasabi mo sa tao, kundi yung sinasabi ng Panginoon. That is why we're studying doctrines. No? Kagabi, habang nag-uusap kami ni Pastor Gary, kasi nga, na may importante sila, may mga emergency sila sa buhay sa pamilya. I was thinking of what to teach this morning, kasi nga, ang naka-prepare sa akin is yung theology. Theology dapat kasi may series tayo ng pinag-aaralan, di ba? Natatanda mo? Hindi, wala ka rin pala sa Sunday School. Si Brother Rico lang ang naka-attend, tsaka si HM. Kaya lang, yun nga, may nangyayari talaga to sa buhay ng iglesia, no? So, I was thinking of a topic na very suitable sa araw na ito. And then I remember when I am watching videos ng mga Sunday services dito, there is one common problem that na nakita ko. And then nag-survey din ako kung ako lang ba nakakita, ako lang ba nakarinig. And then somebody shares the same burden. So, there is the wrong interpretation of the verse. There is the wrong application of the verse. Therefore, there is the wrong preaching of the verse. Okay? Out of context, out of doctrine. So, and the worst, from time to time, may naririnig ako dun sa video na may nag-amen. While the preacher is preaching a wrong teaching, somebody says amen. So that's the worst part. So yun yung nag-trigger sa akin, para i-review yung kahalagahan why a church should delve in deeper in studying Bible doctrines. Alam nyo, wala na sa inyo bagong Christians, maliban dito sa mga batang malaki na to. Okay? At sa batch ninyo, si Patterson siguro ang pinakabatang Kristiyano. No? So, hindi ninyo maitatatwa na marami na kayong narinig na mga turo sa Bible. Ano? Okay. So, what do you think is the reason why we should study the doctrine, Bible doctrine? Ate, do not ask AI. Yeah. Why we should study doctrine? Ingat kayo, pag kayo nagre-research ng theology sa AI, mag-ingat kayo kasi maraming contributors doon. Doon sa aming masters, pinag-aralan namin, yung mga contributor ng AI, na marami ay hindi kaparehas ng theological stand natin. Kaya kung gagamit kayo ng AI sa theology, mag-ingat kayo, i-type nyo yung particular author kung kaninong view ninyo gustong kuhain yung itinatanong ninyo. Huwag random, kasi bibigyan kayo ng random answer. Kung saan siya kukuha ng information, yun ang i-feed sa'yo. Okay? What do you think is the reason why we should study Bible doctrines? Exactly. Para may strengthen yung foundation. Foundation ng ano? Church? Foundation ng faith. Very good. Bakit mahalaga yung foundation ng faith?
Bakit mahalaga yung foundation ng faith? Ha? Oo, yung sinasabi ni James na para hindi tayo madala ng alod, toss, throw and fro ba yun? Na? Sa waves ng teaching. Right? Kasi masyado tayong exposed sa computer, masyado tayong exposed sa internet. And besides, yung tao ngayon, may marami nga doon sa Cagayan de Oro, hindi na nagsisimba. Ang pangalan ng church nila ay Internet Baptist Church. Anyway, kasi wala naman daw kwenta yung nagpipreach eh. Mas maganda pa yung mga magagaling pa yung preacher sa internet. Nakakapili pa sila kung sinong speaker yung gusto nila. So, ibig sabihin, conscious ang tao sa pinag-aaralan sa Bible ngayon. Kasi one click lang, machi-check niya kung tama yung sinasabi mo eh. Tama ate, lalo, IT ka, di ba? Lalo na yung mga IT. Ikaw, IT ka, di ba? Hindi, computer engineer ka, di ba? At alam ninyo na from time to time, machi-check yung sinasabi ninyo. And you can use the tool as an advantage to protect the church. Foundation, mahalaga yung foundation eh. Kapag mahina ang pundasyon, ano ang tendency? Madaling masira. Isang yugyug lang ng lindol, magko-collapse, babagsak. Tama? Kaya mahalaga yung doctrine. Okay? Kaya siguro napapansin ninyo, many of those pastors na ini-invite ko rito before, di nyo na nakikita ngayon. It's because of one common problem sa kanila. Hindi nila siniseryoso yung pagtulong sa pulpit supply. Mostly dilata yung mga dala. Dinadaan lang sa pasigaw-sigaw, paimo-emosyon. Hindi kakainin ng espiritu yung emosyon nila. Ang kinakain ng kaluluwa ay, what is the food of the soul? What is the food of the soul? Word of God. The doctrine. Bakit nalungkot mo ba? Nagnegosyo ka ba? Nalugi ka? Sunday ngayon, cheer up. Kaya sa Panginoon. May Panginoon, nakakita niyo? That's the problem. If the teacher do not study the Word of God. Foundation. Ganun kahalaga yung Bible doctrine. Siya ang magdidikta sa pundasyon mo. Kita mo yung Iglesia ni Cristo, makaka-relate si Pat dito. Bakit hanggang ngayon, di mo kayang hilahin sila na si Cristo ay Panginoon? Ano yung sinabi siya ni Patterson? Bakit ganong katibay yung Iglesia ni Cristo sa doktrina na yan? Ano ginawa sa kanila? Indoctrination. Sinaksak ng Iglesia ni Cristo sa utak at sa puso nila na si Cristo tao, hindi tayo magpapasko. Pero tanggap tayo regalo. You see? Kasi yun yung pundasyon ng kanilang samahan, Iglesia ni Cristo. Yung Baptist, ano yung pundasyon ng Baptist? Brother Ira. What is the foundation of Baptist? Baptist Day? Anabaptist? Ano ang foundation ng Bible? B-I-B-L-E. Kinakanta pa natin yun nung bata. Di ba? Nakatanda ba yan? B-I-B-L-E. Pagka sa Bisaya, gano'n, tigas eh. Chat. Mahalaga yung foundation. Kahit sino tumayo rito, kapag may pundasyon ka ng doktrina, you will easily discern what is the problem without preacher. What is the problem of that preacher? Yan. Bakit? Kasi naalog yung pundasyon mo eh. Di yata pwede to. Hindi pwede yung ginagawa niya na ganyan. Kasi hindi yan ang pundasyon ng aming doktrina. Secondly, so sound doctrine helps us to stand firm in our faith.
Not to be swayed by false teachers. Sabi ni Charles Stanley, obey God and leave the consequences to Him. And when you stand firm in His truth, you won't be easily swayed by the shifting opinions of the world. Speaking of shifting opinions of the world, ano na ba ang opinion ng sanlibutan ngayon, Shasha? Ito exposed to sa eduk batang DepEd. Ano na ba ang pananaw ng mundo ngayon when it comes to Christianity? Will you share one? Yung very popular ngayon na tinatanggap ng Kristiyano pero alam niyo hindi dapat. Diet, di ba? Hindi, joke lang. Ano yung nangyayari na sa Christian world ngayon? Natanggap na pag napakinggan mo, oo nga naman, may point sila. Pero pag pinagbasihan mo yung doctrine of faith mo, alam mo hindi pwede. Would you like to give example? Okay, that's one good. Because of John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son. They believe the whole world will get saved eventually. At the end, they will all save. Why? Because we have a God, that God is a God of love. Pero paano yung doctrine na He is also the God of wrath and justice? Napapatayin ka niya, balang araw. Like paano niya ginawa yun sa time ni Noah? Paano niya ginawa yun sa time ng Sodom and Gomorrah? Pinatay ba ng Panginoon yung tao ron? Wala ka na buhay doon May mabubuhay sana, lumingon pa yun. Naging haliging asin. Pero if you dig deeper sa theology, ang saklap na nangyari doon. You see? Dahil dapat conscious ka sa doctrine mo. Hindi po pwedeng, you know a little, then, diyan ka na. Di ba, Ate Michelle? Kinikilay-kilaya mo na lang ako ngayon, Malbasa, pumuti ka at pumayat ng konti. Doctrine. Tandaan niyo po. Ito lang yan, pagpapakulay ng buhok. Yan, pagiging passionista ng babae. Sama ba yan? Masama ba? Hindi. Sasabihin ni Michelle, hindi, kasi may kulay din yung buhok niya Pero ano yung sinasabi ng Biblia tungkol dyan? Bakit hindi yan masama? Kita mo, di mo alam? Paano mo didepensahan yan? Na okay lang magpakulay ako ng buhok. That's what we are talking about. Hindi mahalaga yung opinion mo. Yung sinasabi ng Panginoon ang mahalaga. And that is the foundation of your faith. Bakit ka may piercing na madami? Kasalanan ba yan? Kasalanan ba maging passionista? If you do not know your doctrine, paano mo i-depensa yan? You see? That's your foundation. Diyan, mabubuo, diyan, magigiba ang Christian life mo sa doctrine. Okay? Maintindihan? That is why we study Bible doctrine. Now, second reason. What do you think is the second reason? Why we should study Bible doctrine? Sige. Yung practical na pananaw mo, bakit mahalaga na pag-aralan natin ang tinuturo ng Biblia? Pat? Exactly. Example of false teacher. Sino kilala niyong false teacher na sikat ngayon? Magbago na kayo, nakakulong na si Kibuloy at nakalaya na lahat, Kibuloy pa rin. Patawarin niya na yung tao. Iba naman. Ha? Si Ed Lapid, ang tagal na rin, mambira. Iba naman, ang daming bago lumabas ngayon, puro babae, ang dami. Ha? TJ Dake, sino ba? Dami, mga puro babae. Isa doon, artista, napanood nyo na yung Forge. Panood nyo na? Isa doon, false prophet yun So you have to research. Ano sabi ni AI? Sino yung mga false teachers ngayon?
Bibigyan kayo ni AI ng sangkadabmakmak na false teachers. Ang dami. And in fact, from time to time, you're listening to them. Sa music, kaya pinagbawal natin dito yung Bethel music, kaya pinagbawal natin dito yung music na, ano pa isa? Dalawa? Ha? Oo, yun. Isipin mo, nagko-compose siya ng Christian song, tapos humahalik sa singsing ng Santo Papa, kumukuha ng order doon sa Vatican, kasi siya ang representative ng Archbishop to the world. So, kukompose sila ng maraming song. Then we are not aware. Now, another reason is for spiritual maturity. When we talk about spiritual maturity, ano sa palagay mo ang pinaka-point ng doctrine? Bakit mahalaga siya in spiritual maturity? Ate, move on na. Anong oras na? Puyat ka ba? 9:50 na. Okay, spiritual maturity. Growth po for deeper understanding sa... Now, anong natatandaan mong verse na suitable dyan o fit dyan? That the Word of God is for doctrine, for... 2 Timothy ano? Oh, kita mo? Ba't di ka makapag-recite kanina? Oo nga pala, no? Nanay mo pala, hindi. Ano sabi ng 2 Timothy 3:16? And it is profitable for... Oh, alam niyo naman pala eh. Alam niyo naman pala eh, bakit hindi kayo conscious masyado when it comes to Bible doctrine? Paano ka ma-equip kung mali yung naririnig mo? Paano ka ma-equip kung mali yung tinuturo? Anong equipping ginagawa sa atin pagka mali? E di ini-equip ka sa mali, ito mo, nagka-problema sa kabuko. Aware ba kayo dahil nangyari sa kabuko? Tinawagan ko si Sister Meran. Kasi gusto ko maging balanse yung stand eh. Baka one-sided. Pero I realize, mali naman talaga. Okay? Ako na naman ang napagalitan. Wala naman akong alam doon. Hindi nga pinagpaalam sa akin yun. Eh sabi ko kasi, hindi mo naman sinabi sa akin eh. Paano ko ma-screen yan? O ngayon, mabuti na lang yung mga kapatiran doon, alam yung kanilang doktrina pagdating doon sa particular na doctrine na yun. Kaya habang sumisimangot sila, habang naiinis na sila sa napapakinggan nila, wala silang magawa kasi nire-respeto nila yung invited guest. You see? Because they believe, paano kami mag-grow kung mali? So sabi ko kay Pastor Gary, decision mo? Ikaw mag-decision dyan. Sabi ko, binigyan na kita ng authority dyan to lead the congregation. Ikaw na bahala dyan. Sabi ko, you see, napakahalaga ng doctrine sa growth. Walang growth. For correction, for reproof, for pagtuturo, pagpapalago, pagkakastigo, nandyan lahat. The doctrine. Kasi nga yan yung foundation of our faith eh. Okay, go to Hebrews. Tingnan nyo. May maganda ring verse sa Hebrews, Book of Hebrews. Chapter 5. I believe it's in verse 12. Ate, pakibasa. Ang ganda ng Bible mo. Leather bound ba to? Okay, Hebrews 5. Ate siya. Hebrews 5. Verse 12. Hebrews 5 verse 12, although by the time you are the teachers, you need someone to teach you against the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid. Explain that shortly. Oy, college ka na. Okay. Nagtitesis ka na ba? Nagre-reaction ka na. So, kaya mo na dyan. Kaya mo na yan. Go! Ayun nga po, for
Mhm. Okay, tama. Sabi ni Paul, dapat sa pagkakataong ito, teacher ka na eh. Tama ba? Parehas ba tayo ng Bible? Dapat teacher ka na eh. Dapat nagtuturo ka na. Pero, hindi ka pa rin pwedeng pakainin ng solid food. Sakit naman yan. Sipin mo sino kinakausap ni Paul dyan, yung mga believers na hindi nila maintindihan kung tatakbo ba sila sa kanilang pananampalataya, babalik ba sila doon sa Judaism o mananatili ba sila sa bago nilang pananampalataya. Pero sabi, ang hirap eh, oh. Dapat teacher ka na eh. No? You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil. Hindi mo pa rin makita kung ano yung tama at saka mabuti. Ano yung mabuti at saka masama, sorry. Why? Kasi hindi ka nag-grow. Hindi ka nag-grow. Alam niyo, the months and the days of my absence is your opportunity to grow, sana. Is your opportunity to exercise what you have been taught of. It's your opportunity to check and test. Nasaan na ba ako sa pananampalataya ko? Now, given the same scenario, given the same scenario, paano mo i-assess sarili mo ngayon? Tama ba yung author? Dapat ba teacher ka na ngayon? Or gatas pa rin? Sabi ni Paul, I believe it's Paul. Kasi malabo yung author ng Hebrew kung sino. I believe it's Paul kasi dahil dun sa type ng writing niya. Dapat sana teacher ka na ngayon eh, pero dapat ba gatas pa rin ibibigay sa'yo? Kasi sabi ni Paul, pag yung gatas para sa unskilled, parang ito, dumidede pa to, di ba? Hindi na, dumidede pa yan, di ba? Bakit kailangan dumede ni, ano pa nga? Liam. Bakit kailangan dumede ni Liam? Brother Ira? Ha? Hindi niya pa kaya maghanap buhay eh. Hindi niya pa kaya mag-produce na something na bubusog sa kanya. Di tulad mo. Kaya mo na, di ba? Ang bumuhay eh. Kaya kinakailangan niya ng milk. Untrained pa siya, unskilled eh. Tama? Guwapo mo ah. Now, compared to your spirituality, yung level ng spirituality, gatas pa ba? O pwede na ng solid food? Ate? Very good. Ate? Pwede na? Solid food? Junk food? Huwag kayong kakain ng junk food. Spiritual maturity. Alam nyo, sabi ng isa sa mga paborito kong author, balikan ko lang. Gusto nyo matest yung spirituality? I've learned this from 20 years ago during my seminary days. Naalala ko lang. Meron kaming speaker na Amerikano. Natutunan ko to sa aming hermeneutics. Yung advanced hermeneutics, may nagturo. Sabi niya, if you want to measure evaluate your spiritual maturity, put pressure. Put pressure. Why? Because pressure revealed character. Simula ng araw na yon, inobserve ko yung prinsipyo na yon.
So every time na ititest ko, yung isang kasama ko sa gawain, I will always put pressure because I want to see nasa na yung level ng kanyang maturity. He will learn from me and I will learn from him. Because yun yung dala ng pressure eh. Pag may pressure, ano tinuro sa atin sa science? Ito mahilig sa science to eh. Pag may pressure, ano yung principle na tinuro sa atin sa physics? Pag may nag-apply ng pressure, magkakaroon ng ano? O, di ba? May pulley, may tali, tapos may hihilahin ka rito, di ba? When you apply pressure, ano mangyayari? Ha? May friction. Kapag may pressure, may friction. Now, kapag may friction, ano nangyayari? Ano lalabas pag may friction? Nakita na ka na yung tubo na ginaganon sa kapwa bakal? Ano lalabas? Spark? Ano pa? Nalilibagan yung bakal? O pag sa simento mo nilagay yung pressure, gumuguhit, mag-i-spark pa din. Yun yung blessing ng pressure. Pressure is a blessing. Kaya lang hindi magiging blessing kapag hindi mo nakita because of your lack of knowledge. That's what Bible doctrine is all about. Sabi ni Timothy, it is profitable for doctrine, reproof. You see? Ano pa? Correction. Ano? Instruction for righteousness. Kaya kinakailangan may pressure. Hindi pwedeng okay lang palagi. But sometimes we cannot apply pressure to grow. Yung bang karne, ano ba madaling nguyain o madaling lunukin? Gatas, karne. Bakit? 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 Madaling lunukin. O ikaw, dami mong pinadede, bakit madaling lunukin sa kanila? Liquid. Hindi na yung ginunguya eh. Yung karne ba, madaling lunukin? Ha? Pag kumakain ka ng steak, social ka na eh, di ba? Nagtatrabaho ka na, tsaka ikaw. Pag umorder ka ng steak, kinislice mo muna na maliit, di ba? Then susubo mo, wag yung burger steak, pang mahirap yun eh. Yung totoong steak. Hindi, pag may trabaho na yan si Alvin, libre mo akong steak, ha? Yung Salisbury, ha? Okay. Kita mo, kinakailangan mo yung slice para yung tamang kaabot lang ng nguya mo, di ba? Kasi pagka sinaksak mo sa bibig mo yung ganang kalaking steak, paano mo kakainin yun? Magiging effective ba sa'yo yun? Impacho ka. Pag di mo nginuya yun na mabuti. Same with doctrine. Kailangan mong nguyaing mabuti yun. Katasin mo ng gusto para maintindihan mo kung ano yung kinakain mo. Hindi ka lang lunok ng lunok. Amen ka lang ng amen. Bakit? Kasi ikaw ang pinag-uusapan when it comes to doctrine. Personal mo ang mahalaga dyan. Ikaw yung lalago, ikaw yung lalaki, ikaw yung titigas yung katawan. Ikaw yung titiba yung paa para tumindig. You see? Kaya mahalaga yung doctrine. Pero minsan, masyado na lang relax yung mga churches ngayon. Kampante na doon. Kampante na kung ano yung nakasanayan, kampante na kung ano yung naririnig. Ayaw na magdagdag ng oras para mag-aral at matuto. Kamusta? Nag-post ako ng Bible reading for the whole year. Sino sa inyo nagba-Bible reading ngayon? Really? Gusto ko tayong libre mamaya. Ice candy. Mamaya ha? May nagtitinda pa ba dyan ice candy? Sino yung nagba-Bible reading? Lilibre ko ice candy. Oh, very good. 2. Isa nyo ilang kayo? 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 3 out of 14. Ano ratio nun? Sino Oh, ito, math. 3 out of 14. Anong ratio? Ilang percent? And then you're expecting the church to grow? A simple Bible reading you cannot follow, given by your pastor to read, to grow. But you cannot follow. Why? May sarili akong Bible reading plan eh. Well, di ko naman pinakikialaman yung sarili yung Bible reading plan mo, but it is the objective of the church, no, to grow. Kaya nga binigay yun eh. Ano yan? Display lang sa GC? Pero wala ng discernment. Bakit? Ayaw na mag-grow eh. Kung ano-ano na yung tumatakbo sa otak. Magandang umaga, kapatid. Kung ano-ano na yung pinagkakabisihan. Okay. So that's Hebrews. That's what the author is telling us when it comes to spiritual maturity. Because teaching sound doctrine encourage maturity, encourage growth. Kamusta? Sino sa inyo nagtuturo na ng Bible study ngayon? Nagtuturo ka ng Bible study, ate? Ate siya? Sabi ni Paul, dapat teacher na kayo eh. Lorraine, nagtuturo ka na ng Bible study? Oo, turo pa rin yun sa school. Di ba sa school naman nagtuturo talaga? Okay, very good. Still, nagtuturo. Good morning. Is it here? Gagawa po ng mga to, ha? Ba to si Lee Min Ho? Oy, si Ian. Ian? Tama. Very good. Ikaw, may Bible study ka ngayon? Pero nakikita ko yung mga mind mo, ang tindi ng mga pinag-aaralan mo, brad. Komplikado eh. Cannot comprehend by the human mind. Na? Kung hindi ka computer, ano? Ang hirap nun. Sipin mo, pati GCash, pinapasok na ni Deacon ngayon. Kaya nai-stress to eh. How about you? May Bible study ka? Oh, wala. Paano yung mga kababae? Hindi ka nagtuturo ng Bible study. Iba yung fellowship. Iba yung Bible study. Iba yung breaking of bread. Ikaw, Pat? Okay, very good. Sige, nagtuturo kayo ng Bible study? No, hindi. Pero naniniwala kayo that the Word of God is profitable for doctrine, reproof. You see? Now, what is the problem now? Ano nakikita natin problema? You believe, but yung iba, they do, but they do not believe. Mas delikado yun. Tira lang sila ng tira, pero hindi nila naiintindihan kung ano yung ginagawa nila. Pero tayo, naiintindihan natin, pero ang dami natin dahilan para hindi gawin. Kaya nga tinuro ng Bible yung word na discipleship, narinig niyo na? That is for spiritual maturity. Discipleship. That is the goal of Christianity. Nakarating ka na ba dun sa goal na yun? O naandun ka pa rin sa conversion? Ang goal ng Christianity, use it properly. You're in the church. Okay, tanggalin mo yung bag mo. Yeah, very good. Tanggalin mo yung ipit mo. Okay na yung long hair. Laylay mo lang yan. Pinaghirapan mo yan eh. Very good. Respect the church, ha? I am not of anything na mga pinapaniwalaan ninyo, pero pagpasok niyo dyan sa church niya, remember that Jesus Christ is the head of the church. Ha? Kaya kung may mga problema kayo sa buhay, iwanan nyo sa pintuan na yan bago kayo pumasok. Because Jesus Christ is not worthy
of any of our attitude. Okay? Kiss ka na naman. Nasa church nga tayo eh. Okay, now, Bible doctrine pa naman pinag-uusapan natin. Okay, so, did you get the point? Did you get the point of our study? Okay, now, to apply this, wala na tayong oras. May oras pa ba tayo? Our worship service will start at 10:30. Nakita niyo ba yung GC? Okay, very good. So may oras pa tayo. Magpa-practice pa ba kayo? Ha? Praise? Pero kagabi, pagdaan ko nito, nagre-rehearse na yung praise and worship eh. Kulang pa ba yun? Dito ako kagabi, dumaan ako dyan, hindi nga lang pumasok. Tinitingnan ko, yung gawa nila rito. And then maya-maya, dumating na si Kleng sa bahay namin. Nanap ko kasi yung susi, hindi kami makapasok. Saan mo iniwan yung susi? Kay, kapit bahay? Okay, so, isa pa. Let's take a look this quickly. 2 Timothy 3:16-17, alam niya, no? In short, pagka sinamarize mo yan, yung 2 Timothy 3:16, yung Word of God is your guide. Anong natatanda mong verse na nagpapaliwanag that the Word of God is your guide? You are God. O, teka, nauna to, ha? Ano yan? Psalms 119 verse 105. Ask you, ano yung sinasabi doon? Your word is the lamp and light. Thy word, the lamp, and the light. Ikaw, ano sa'yo? Galing to, madaming baon to. Ano sabi doon? By the mercies of God, asan yung Word of God doon? Saan yung Word of God? Principle yun. That's principle. That's Word of God. Sabi doon, ni Pay, light, lamp unto my feet, and light unto my path. Kasi yung salita ng Diyos, yung doktrina mo, yun yung gabay mo sa buhay. Alam mo kung kailan ka malulungkot, at kapag nalulungkot ka, alam mo kung kailan ka magiging masaya. Kasi meron kang doktrina. At kapag hirap ka na, di mo na kaya, alam mo kung ano yung gagawin mo. Kasi meron kang doktrina. Magpapakamatay ka ba kung doktrinado ka? Tatalong ka ba sa tulay, gaya ng pinapanood nyo sa mga Korean drama? Pag may doktrina ka? Hindi. Gabay mo nga yan sa buhay. Susukuan mo ba yung isang bagay pagka alam mong it's worth it? It's worth it? Wow. Kita mo si Paul. Let's talk about Paul. Kung merong isang taong dapat sumuko na, si Paul, sa dami ng hirap na inabot niya. But because of the doctrine of the Lord Jesus Christ, ano lagi sinasabi ni Paul? For the sake of Christ, for the sake of the gospel of Christ, I considered everything as dung. Para lang mas makilala ko pa ang Panginoon. Why? Because this is doctrine. Para kay Paul, Jesus Christ is the most important person in his life. Jesus Christ is worth serving for, worth dying for. How about your doctrine? Ano yung sinasabi ng doctrine sa'yo? Tungkol sa buhay mo? Kailangan ba masaya lang palagi? Hindi. Prosperity gospel yun. Kulto yun. Di natin pinapaniwalaan yun. Kaya pag may nag-preach dito ng prosperity gospel, hindi nila na-screen yun. Hindi ko na in-invite uli yun. Sabi ko, pero kilala ko yun. Wala namang bahid ng prosperity gospel yun. But when I listen to his preaching,
Oh my. Gabay mo yan sa buhay. Lahat. In faith and in practice. Tama, Deacon? In faith and in practice. Faith and practice, Word of God, guide. In every decision you will make, Word of God. Hindi mahalaga yung opinion mo, kapatid. Ang mahalaga kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Tama? Do you understand what we are studying right now? That is doctrine is all about. Kung napo-frustrate ka na at parang wala ka nang gustong paniwalaan sa mundong ito, then turn to your doctrine. Ano ba sinasabi ng Panginoon? Brother Hubert, kamusta? Tagal natin din nagkita. Gusto ko yung bangs mo ngayon, ha? To Brother Hubert, nung nakilala ko to, may struggle siya in drinking wine. Tama? Pero kalimutan na natin yun. Nakaraan na yun, di ba? Pero, ano ba sinasabi ng doktrina mo sa pag-inom ng alak? Masama ba? Kasalanan ba uminom ng alak? Hindi. Miinom ka, no? Ini-encourage nga ng Panginoon yan eh, na kapag nalulungkot ka, uminom ka ng alak. Paano natin sasabihin masama? Nung may okasyon dun sa kasalan, mauubos na yung alak, imbis na matuwa si Jesus Christ, buti, gumawa pa nga siya dinagdagan niya pa Meaning that he approved wine in a special occasion. But ano yung balance ng Bible? You just have to do it in moderately. Drink moderately. Yun yung gabay mo Nung Pasko, nung bagong taon, sino dito, naglasing ba kayo? Minom ba kayo ng alak? Kasi bakit? Minsan pinahihirapan natin yung sarili natin kasi lang hindi mo alam kung ano yung pinaniniwalaan mo. Nakita niyo yung doctrine? Kung ano ginagawa ng doctrine sa buhay? Okay, that's doctrine is all about. Alfie, paki-check mo, may upo rito. Dali, pakitanggal mo to. Good morning. Okay. So, gabay sa buhay. Ang doktrina ay gabay sa buhay. Okay, sige, mag-cite tayo ng example. Kailan naging gabay sa buhay ang doktrina sa'yo, Teacher Ira, habang nagpapahinga ka? Very practical. Ano po, siguro... siguro po kapag instance na lang. During that time na parang yun, yung na-hospital si Papa, syempre ang laki ng kailangan naming bayaran, bill sa hospital. But parang lagi na lang iniisip na the Lord will provide my needs. Yan po. See? Good morning. May bisita tayo? Pinsan. Welcome. Okay. You see? At kayo may kanya-kanya experience din kayo Kung paano ka ginabayan ng doktrina at naitama yung pananaw mo. Yung pangungutang. Ito, daming may sakit nito ngayon no? Masakit sa Kristiyano pa. Yung pangungutang, paano natin pinanghahawakan sa buhay yon? Kaya ako, pag may nagsusumbong sa akin, Pastor, hindi ako binayaran. Pinautang ko siya hanggang hindi ako binabayaran. Buti nga sa'yo. Pautang ka
Ang mangutang at magpautang, hindi yun ini-encourage ng Bible. Bakit? Magkikreate yun ng disunity. Awa yan eh. Walang gagawing mabuti yung pangungutang at pagpapautang. Kaya pag may lumapit sa'yo, may tutulong ka, tulungan mo na lang, huwag mo nang pautangin. Ngayon, pag hindi ka binayaran, ano nangyayari, Michelle? Pag may nangutang sa'yo, hindi ka binayaran. Oh, you see? Palagi ko nakikita sa mga post nyo, eh. Ano yung laging, ano yung kasinungalingan na ano? May nabasa ako nag-post sa inyo, eh. Ano yung isang kasinungalingan na isang katotohanan, hindi ka nakalimutan ko na. Ha? Ano yan? Ito, magaling sa ganyan to eh. Iyon! Ano ang pinakasinungaling na salita na palagi mong naririnig? O, isa doon, ano? Bayaran kita agad, no? Bayaran kita sa katapusan. Isipin mo, instinct ng tao yun, no? Number 1 yun. Alam ng mundong ito ang kasinungalingan yun. Tapos magpapautang ka. E di nilalagay mo lang yung sarili mo sa delikadong sitwasyon. Eh, ba't gagawin mo yun? Ano pa yung mga maraming baon to si Hubert na ganyan? Kasi ang basis ng faith, ang basis ng practice, is your doctrine. Now, what is your doctrine is telling you when it comes sa ganyang circumstansya? Kaya nga yung Panginoon, naglagay ng mga institusyon na legal sa gobyerno para puntahan natin, para lapitan natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, irespeto ninyo ang human government. Kaya nakita nyo, may dispensation of human government sa Bible. Pero kapag 5, 6, 10%, yun ang patulan nyo kasi hindi yun ang sinasabi ng doktrina mo. Di ba? O ngayon, sino nagsasuffer at the end? Post ka ng post ngayon. No, nagagalit ka na. Minsan, sasagutin ka, babarahin ka. Lugi ka. Okay? Okay, we still have 15 minutes more for question and answer. Yung sa mga na-late, konti na lang inabot ninyo, no? Hindi nyo mapipanood, walang video. Okay, sige. Any question about doctrine? Sige. Share ninyo yung kasiyahan ninyo na yan para kami rin naman ay matuwa. Ano ba yon? Ano ba yung pinag-uusapan natin dyan? Dali, gawin nating tanong. Mga anak, Anong kulay ba to? Blue ba to? Usap ba tayo? Wala naman doktrinang mag-blue. Ikaw, ano yung naririnig mo ba yung mag-uusapan nila? Yun po yung blue. Blue rin. Sige, tanong. Tanong. Bible doctrine. What is the danger ng panahon natin ngayon regarding Bible doctrine? Lahat kayo, 98% ng kabataan ngayon ay may problema sa internet. Katatapos ko lang mag-defense ng reaction paper about dyan, kaya medyo alam ko pa ng konti. Engineer. Musta? What can you say about the problem with regards sa internet sa mga bata? Good morning, everyone. Tingin ko, Pastor, yung sa socials, parang medyo na sila, like
na-infiltrate sa isip ng mga bata na somehow yung ginagawa ng karamihan, okay lang, kahit mali sa pananaw ng Panginoon. Although kasi ginagawa na nga ng karamihan, somehow parang tama na. Salamat. Pero, eksakto, no? Alam niyo ba na yung moral ng bata ngayon nakadepende na sa tinuturo ng internet, pinapanood? Ha? Addiction. Bagsak na yung moralidad eh. Hindi lang ng Japan, hindi lang ng Amerika, pati ng Pilipinas. Why? Kasi yun yung finifeed sa mind. Ayun yung nai-install sa heart. Then kinabukasan, yun yung titibok ng puso, tatakbo sa utak, gagawin ng katawan. Why? Yun yung doktrina niya eh. Ito yung napanood ko eh. Ito yung natutunan ko, ito yung binasa ko eh. Ito yung pinagpuyatan ko eh. Ito yung effect ng games na where I delve in para mag-accumulate ng names, power. Kita niyo mga bata ngayon, kung sagot-sagutin yung magulang. Parang sila yung nagluwal sa'yo eh. Wala na. Sira na yung utak eh. Kaya yung church, ano ang balik ng church doon para makaiwas tayo doon? Ano ginagawa ng church para maiwas tayo doon? Walay. Ano ginagawa ng kaaway sa church? Palalakasin yung programa. Palalakasin yung padadamihin yung activity. Pero nag-i-inject ba ng doctrine? Nagiging intentional ba sa pag-i-inject ng tama, ng righteousness, holiness? Nag-i-inject ba yung church? Okay, tayo dun sa fellowship tayo. Camp tayo. Wala naman akong against sa mga yon. Pero kung walang intentional na programa, plano to inject doctrine, babayad ka tapos wala kang maintindihan, wala kang matututunan, wala kang something na iuwi, wala kang something na ituturo. Hindi ganito tutulungan para maging fruitful, mag-grow. Bas babayaran natin, minsan gamit pa natin pera ng Panginoon. Tama, Day? You see? At yung mga magulang, nakita niyo yung effort ng mga magulang? Iba-budget na lang, masisira ang budget, ibabayad sa camp, pag-uwi ng anak, din. Why? Kasi focus sa activity. Focus kung paano pasasayahin yung campers, and then may insertion ng gospel, then that's it. Is that your doctrine is telling you? Pupunta ako sa camp kasi gusto ko maging masaya. Yan ba yung purpose ng camp? Bakit nagka-camp yung youth? O yung yung adult niyan, hindi nagka-camp eh, no? Bakit nagka-camp yung youth? Ate Ira, ito batang camp to. Hindi na mabilang ang camps na pinuntahan nito. Bakit nagka-camp ang kabataan? Sumagot ka na maayos, tinuro ko sa iyo yan. Bakit tayo nagka-camp? Moral formation. Spiritual maturity. Doctrinal enhancement. Pero pag binabasa ko yung mga logo ng camp, wala ako nang makikita kahit sa iba yung goal nyo. To equip. Pagdating sa church, hindi ko makita na-equip ka ba? I mean, I'm not particular with the camp, but I'm talking about yung diversion sa activity ng doctrine, ng discipleship. Sabi ni Paul, teacher ka na sana ngayon eh.
Pero wala eh. Hindi ka na doktrinahan. Kaya hindi ka lumago. Hindi natin naayos kung ano yung dapat ayusin. Bakit? Iba yung mentalidad eh. Iba yung direksyon. Egocentric, self-centered. Imbis na ang concentration is church growth, discipleship, para lahat. Para lahat. Pag namatay, may award sa langit. Wala. Ang church kasi ngayon, pagka masaya, magandang church. Yun ba yung church? Kapag madami, pinagpalang church. Katoliko, dami-dami, pinagpalang church ba yan? CCF, laki-laki. Well, oo, pinagpalang church sila, pero ang laki din ng problema nila. Yung FBC, konting kembot, iyak. Ay nako, where is our doctrine of faith? Where is the foundation of the Word of God? Kapag nadi-discourage, rebelde. Kapag hindi nasasatisfy, ano ang ginagawa natin? Shifting? Asan yung doctrine? Tandaan nyo, ingat mabuti when it comes to your decision making kasi pinapakita nun kung sino ka. Pinapakita nun kung nasaan ka na sa doktrina mo. Okay, it only shows your spirituality. So be very careful when it comes to decision making. There are times that we have to sacrifice for the sake of the truth. Okay? There are times that we have to step down for the sake of purity, for the sake of integrity. Dahil ang main trust ng church is God's holiness. Be ye holy for holy. So anything that will contradict dun sa holiness, kinakailangan nating, we have to stand with our doctrine. What is our doctrine is telling us about holiness? Now, ganun kahalaga yung doktrina. Kasi doon binabase yung mga desisyon sa tinuturo ng Biblia. Amen? Tama ba ako? Do I make sense? Hindi sa emosyon, hindi kung paano mo naiintindihan ang sitwasyon, kundi kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Minsan nag-chat kami ni Ate Anya at saka ni Tata, no? Tayo ba yan? Parang 3 months ago ba? About the... we chat about church discipline. Ay, kaya lang, paano ko naman yun, paano ko yan i-impose if I am 100 miles away from the church? Ba't ganun pa man? Sige, pag-usapan natin. Palitan kami ng chat. Unti-unti, lumalabas na kung sino kami. Kaya sabi ko, tigilan na natin to. Baka may masabi tayo na pagsisisihan natin balang araw, habang buhay. Kasi pag hindi na-grounded ng doctrine ng pinag-uusapan, you have to stop it. Kasi ikaw na yun, opinion mo na yung pinag-uusapan. And then your concern is God's business. Paano magtatama yun? Yung opinion mo na hindi grounded sa faith and practice. And then we're talking about God's business. Think.
Kaya sabi ng Panginoon, be wise. Be very careful. Lalo pat ang pinag-uusapan ay simbahan kasi hindi atin to. Kanino ang simbahan, Deacon? Ha? Who is the head of the church? Jesus Christ. So kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ, what's in the mind of Christ, yun yung ginaganap. Hindi mahalaga yung opinion mo. Kalimutan mo na yun. Kapag ka meron ng katuroan ng Panginoon. Or else, hindi tayo Bible Church. Tama? By the way, naalala niyo pa ba ibig sabihin ng Baptist? Ha? Baptist distinctive. Naalala niyo ba? What letter B stands for? Bible? Bible authority. Okay? Yun ang ibig sabihin. Kaya pag Baptist, kung ano yung sinasabi ng Bible, di ko, tama? Yun ang pamantayan ng katuruan at ng mga ginagawa. Letter A, autonomy of the local church. Ibig sabihin ng autonomy, sino rito ang nag-aaral ng law? May units ng law. Ito. May law ka kasi ikaw ay ay di pa. Accountancy ka. Ay, taxes nga. O, ikaw, teacher, may law ka. Ha? Ganun ba? Sino mga abogasya rito nung araw? O, sige, walang law. Kalimutan na natin. Nag-law ka? Separation of? Hindi. Iba pa yun. Sa letter S pa yun. Autonomy. Ano sabihin autonomy? The word itself, autonomy. As AI. Ano ibig sabihin? Ha? Independent. Pwede. Ano ba? Ibig sabihin ng autonomy. Self-governing. Self-governing. Kaya kayo, makinig kayo mabuti. Not for anything. Gusto ko lang kayong turuan. Kasi nakakalimutan niya na yung doktrina ninyo eh. Pagka ang church self-governing, may sarili siyang gobyerno. Hindi mo pwedeng i-compare yung gobyerno ng iglesia mo sa gobyerno ng ibang church. So be mindful of your church government. Kung anong pinapairal dito, yun yun. Hindi kung ano yung pinapairal ng ibang simbahan. Okay? Kaya nga from time to time, pinagbabawa, huwag kayo makikipag-fellowship pag ganyan. Naalala nyo? Bakit? Kasi makukurap yung nyo eh. Yung doctrinal stand ninyo eh. Kaya may mga speaker ako hiniram dito na hindi nyo nakikita. It's because of the problem with their doctrinal stand. Ano sa mga nalate. Kaya nga pinaka-worst na pag nanonood ako ng video, normally preaching lang naman pinapanood ko dun eh. Merong may leaning ng prosperity gospel. And then the worst, may nag-amen. Ano nangyayari na sa doktrina ng mga tao rito? Merong isa, binubagabag na lang tayo ng emosyon na may nag-amen pa rin. Hindi na nagtuturo ng Word of God. Yung sinasabi niya na lang yung tinuturo niya. Hindi, may nag-amen pa rin. Ang lakas pa mag-amen. Nakaka-burden. Although minsan late ako nakakapanood. Minsan 1 week na. Ilang araw ba yung bago mapusahan? Minsan kasi wala pa eh. Monday na, wala pa sa YouTube eh, di ba? So, hanapin mo pa. Minsan magpa-pop up. Late na, sa 1 week na. You cannot compare your church to other church because your church is unique as their gaya ng kanilang church. Kaya ang tawag doon ay autonomy of the local church. Okay, kung alam niyo yung gobyerno ng iglesia natin, sige nga, anong form of government ang pinairal natin dito? Kasi may mga nagtatanong nito eh. Nasa isip ni Teacher Ira, yung galing sa Pildira,
In-stock lang natin yan para pag may naghanap, ito, may papakita. Pero simula na naging independent tayo, hindi na natin ginamit yan. Tama? This church is ruled by love and mutual understanding because God says, you have to love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. And love your neighbor more than you love yourselves. If you are truly my disciple, you have to love your brothers. That is a New Testament church governance. Kaya ano, ang ginagawa natin? Above all, pagmamahal, pangunawa. Pag hindi na nagkakaunawaan, wala na tayo ng landas, hindi na tayo nag-uunawaan. When respect is no more, sabi ng isang author, when respect is no more served, leave the table. No? Tama ba, engineer? Narinig mo na rin ba yun? It's the time to leave the table. Why? Yung kabayaran natin eh. Pero hanggat kaya natin unawain, iunawa natin. Pero dapat may mutual respect, may mutual understanding. Kasi wala namang hindi kayang unawain eh. Kailangan lang maging honest, maging pure. Kasi kung sarili mo ng pamilya, niloloko mo pa, maganda pa ba yun? Ha? T. P pala, P. Mahina sa spelling. P. Priesthood of the believer. Okay. T. Two ordinances. Kaya mamaya, maglo-Lord's table tayo. I. Individual soul liberty. Ano ibig sabihin ng individual soul liberty? Sige. Hanggang saan yung kaliyahan doon? Liberty. Sarili. Individual. Individual soul liberty. Ibig sabihin, malaya kang makakapagdesisyon habang ito ay nasa ilalim ng katuwiran ng Diyos. S. Yung sinasabi ni Hubert. Ano yung sabi mo kanina, Hubert? Separation of state and the... That's the reason bakit di tayo sumasali sa Baptist Day. Hindi nila naiintindihan yung doktrina nila. Hindi natin tayo pwedeng makihalubilo sa sistema ang ginagawa ng gobyerno sa sistema ng Panginoon. Do you understand? That's what the acronym Baptist is all about. Good morning. Happy Sunday. Okay, any more question? 5 minutes na lang. Any more question about Bible doctrine? Wala na? Wala na. Okay, sige. So may 5 minutes pa sana. 10 minutes pa actually. Tama ba yung relo ko? 10:05? We will start at 10:13. 10:30, di ba? We'll have a 15 minutes break before. Tama ba, kapatid? Okay. So we have 10 minutes more. Guidance for living. Bible doctrine. Guidance for living. Any question about that? Nabigay na natin yung 2 Timothy. Galing na rin tayo sa, ano yung isang verse, Ate Sha? Naku, Hebrews. May verse pa kayo natatandaan? Yan.
Hindi niya na-memorize. Hindi niya daw memorize. Sige, sabihin mo lang. Baka maalala. Okay, sige. That's all for now. So, I'll see you next Sunday. By the way, dapat si Pastor Gary, kaya alam ba maano yung aming schedule, magpo-post na lang ako sa GC. No more question? How about violent reaction? Anybody who disagree with our teaching? You may stand now or hold your peace. Tama sa sabi? Forever hold your peace. No more question? Wala nang ibang concern? Okay, let's stand up and we will pray. Please rise, we will pray. Heavenly Father, the author of everything, we'd like to acknowledge your goodness as well as your holiness, O God. Today, Lord, na binigyan mo kami ng opportunity to study your word. Salamat sa iyong banal na salita, ang Biblia, Panginoon, na binigay niyo po sa amin upang meron kaming pamantayan ng aming gagawin sa buhay, mga desisyon sa buhay, patakaran sa buhay, at kung papaano namin patatakbuhin ang mga gawaing pinagkatiwala mo po sa amin. Lord, we pray, Lord, for your help. We pray for your grace and mercy, Lord, to pour upon us. Lord, dahil kulang po talaga kami. Hindi namin magagawa ang maraming bagay, Panginoon, kung hindi mo po kami kahabagan at bibiyayaan. Kaya kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Lord, na sa patuloy mong pagre-reveal ng iyong sarili at ng iyong katotohanan, O Diyos. By the ministry of the Holy Spirit, continue to encourage us, Lord, to humble ourselves before the truth and before your presence, Lord. Thank you for this Sunday School, Panginoon. At nawa ang iyong salita ay maging yaman sa aming puso na maggagabay sa aming paglakad hanggang sa magkita po tayo ng mukhaan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang araw na ito sa ikaluluwalhati mo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you and God bless you. Please sit down.